Pasamahan niyo ako sa pagbabasa sa aklat ng Kalawang Hari, chapter 7, verses hanggang sa 9. Bago po tayo magbasa, samahan niyo ako, manalangin muna tayo. Praise God. Maraming Diyos, maraming salamat po Diyos sa aming pagbabasa ng iyong mga salita. Samahan mo po at samahan mo Diyos ang aming mga kapatid. Glory to God. Ikaw po ang dumali sa aming pagpapala sa iyong biyaya. Glory to God. Maraming po salamat. Glory to God. Ikalawang Hari, chapter 7 hanggang 9 po. Samahan niyo ako. Hinulaan ni Eliseo ang kasaganaan at sinabi ni Eliseo, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa may ganitong oras, ang isang takal na mainam na harina ay may pagbibili ng 1 siklo at ang 2 takal ng sibada ay ng 2 siklo sa pinto ang bayan ng Samaria. Nang magkagayoy, ang punong kawal na pinanggagapitan ng hari ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, narito kung ang Panginoong gagawa ng mga dungawan sa langit, nangyayari ba ito? At kanyang sinabi, narito makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain niyaw. Mayroon ngang 4 na may kitong sa pasukan ng pinto ang bayan at sila'y nag-usap-usapan. Bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo mamatay? Kung ating sabihin tayo magsisipasok sa bayan, ang kagutom ngay nasa bayan at tayo mamamatay roon, at kung tayo magsisitigil ng pagkaupo rito, tayo mamamatay rin. Ngayon ngay, halina at tayo lumapit sa upo ng mga taga-Syria. Kung tayo ililigtas nilang buhay, tayo'y mabubuhay, at kung tayo patay nila, mamamatay lamang tayo. At sila'y magsitindig pagtatakip silim upang magsiparoon sa pagkampamento ng mga taga-Syria. At nang sila'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito walang tao roon, sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa upo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at ang huni ng mga kabayo sa makatuwid bagay, ang hugong ng malaking hukbo, at sila'y nagsang-usapan. Narito inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Hetio at ang mga hari ng mga taga-Egypto upang magsidalubong sa atin. Kaya't sila'y nagsitindig at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang buong kapamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. At nang ang mga may kitong na ito'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento, sila'y nagsipasok sa isang tolda at nagsikain at nagsiinom at nagsipagdala mula roon ng pilak at ang ginto at ang bihisan at nagsiayon at itinago, at sila'y bumalik at pumasok sa ibang tolda at nagdala rin mula roon at nagsiayon at tinago. Nang magkagayoy, nag-usapan sila, hindi mabuti ang ginagawa natin. Ang araw nito ay araw ng mabubuting balita at tayo tumatahimik. Kung tayo magsipaghintay ng hanggang sa pagliwayway
Sa kinaumagahan, parusang aabot sa atin, ngayon nga'y halina tayo magsiayon at ating saysayin ng sambahayan ng hari. At sa gayo'y nagsiparoon sila at nagsitawag sa tagatanog pinto ng bayan at kanilang sisinaysay sa kanila na sinasabi, kami ay nagsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria at narito walang lalaki roon at tinig man ng lalaki kung mga makataling kabayo at mga asnong nangatali at ang mga tolda na gaya ng dati. At tinawag niya ang mga taga-tanog pinto at kanilang sinaysay ang sambayan ng hari sa loob. At ang hari ay bumangon sa gabi at nagsabi sa kanyang mga lingkod, ipakilala ko sa inyo ngayon kung ano ang ginawa ng mga taga-Syria sa atin. Kanilang talastas na tayo gutom, kaya't sila'y nagsilabas ng kampamento upang magsipangubli sa parang na nagsasabi, pagkat sila'y nagsilabas sa bayan, aring kukunin silang buhay at papasok tayo sa bayan. At isa sa kanyang mga lingkod ay sumagot at nagsabi, isinasamo ko sa inyo sa kunin at ilan ang 5 sa mga kabayong labi na natira sa bayan. Narito sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na natira roon. Narito sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na nalipol at tayo magsugo sa ating tignan. Sila nga'y nagsikuha ng 2 karo na may mga kabayo at ang hari ay nagsugo na pinasundan ng hukbo ng mga taga-Syria na nagsabi, kayo ay yumaon at tignan ninyo. At kanilang sinundan sila hanggang sa Jordan at narito ang buong daipuno ng mga kasuotan at ang mga kasangkapan ng mga inihagis sa mga taga-Syria sa kanilang pagmamadali at ang mga sugo ay nagsibalik at nagsaysay sa hari. At ang bayan ay lumabas at sinamsam ang kampamento ng mga taga-Syria at gayoy ang takal ng mainam na harina ay naipagbili ng 1 siklo at ang 2 takal na sibada ay 1 siklo ayon sa salita ng Panginoon. At inihabili ng hari sa punong kawal na pinangangapitan niya ang katungkulan sa pintong bayan ay niyapakan siya ng bayan sa pintong bayan at ang siya ay namatay na gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos na nagsalita ng lusugin siya ng hari. At nangyari gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos sa hari na sinabi, ang 2 takal na sibada ay naipagbibili ng 1 siklo at ang 1 takal ang mainam na rin ay 1 siklo. Mangyayari bukas sa may ganitong oras sa pintong bayan ng Samaria. At ang punong kawal na yaon ay sumagot ng lalaki ng Diyos na nagsabi, ngayon narito, kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ang gayong bagay? At kanyang sinabay, narito, makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi kakakain niyaon. Nangyari ngay gayon sa kanya sapagkat niyapakan niya ng bayan, pintong bayan at siya ay namatay. Chapter 8 po na tayo kapatid. Nasa chapter 8 na po tayo mga kapatid. Nagsalita nga si Eliseo sa babae na ang anak ang kanyang sinulian ng buhay na sinasabi, ikaw ay bumangon at yumaon ka at ang iyong sambayan at mangibang bayan ka kung saan ka mga makakapangibang bayan sapagkat nagtalaga ang Panginoon ng kagutom at magtatagal naman sa lupain ng 7 taon. At ang babae ay bumangon at gumawa ang ayon at sinalita ng lalaki ng Diyos at siya yumaon na kasama ng kanyang sambahayan at ng ibang bayan sa lupain ng mga Pilisteo na 7 taon.
At nangyari nang sa katapusan ng ika-7 taon na ang babae ay bumalik na mula sa lupain ng mga Pilisteo. At siya'y lumabas upang dumaing sa hari dahil sa kanyang bahay ay dahil sa kanyang lupain. Ang hari ng pakikipag-usap kay Jesse na lingkod na lalaki ng Diyos na sinasabi, isinasamo ko sa iyo. Nasaysayin mo sa akin ang lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo. At nangyari samantalang ng kanyang sinaysay sa hari kung paanong kanyang isinaulang ba ang buhay na yaon ng patay, na narito ang babae na ang anak ng kanyang sinulian ng buhay ay dumaing sa hari dahil sa kanyang bahay at dahil sa kanyang lupain. At sinabi ni Jesse, Panginoon ko, o hari, ito ang babae at ito ang kanyang anak na sinulian ng buhay ni Eliseo. At ang tanungin ng hari ng babae, sinaysay niya sa kanya, sa gayoy hinalala ng hari siya ng isang pinuno na sinasabi, isauli mo ang lahat sa kanya at ang lahat ng bunga ng bukid mula ng araw ng kanyang iwan ng lupain hanggang ngayon. Chapter 7 ay verse 7. At si Eliseo ay naparoon sa Damasco at si Ben-Hadad na hari sa Syria ay may sakit. At nagsaysay sa kanya na sinasabi, ang lalaki ng Diyos ay paparito, at sinabi ng hari ng Hazael ay magdala ka ng isang kaloob sa iyong kamay at yumaon kang salubungin mo ang lalaki ng Diyos at mag-usisa ka sa Panginoon sa pamagitan niya na magsabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? Sa gayoy na paroon at sinalubong siya ni Hazael na nagdala siya ng kaloob ng bawat mabuting bagay ng Damasco, ng 4 ng 7 pasang kamelyo, at naparoon na tumayo sa harap niya at nagsabi, sinugo ako sa iyo ng anak mo, si Ben-Hadad na hari sa Syria, na sinasabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? At sinabi ni Eliseo sa kanya, ikaw ay umaon, sabihin mo sa kanya, walang pagsalang ikaw ay gagaling. Gayunmay, pinakilala sa akin ang Panginoon na siya'y walang pagsalang mamamatay. Verse 11. Ang kanyang itinitig ang kanyang mukha hanggang sa siya'y napahiya, at ang lalaki ng Diyos ay umiyak. At sinabi ni Hazael, bakit umiyak ang Panginoon ko? At siya'y sumagot, sapagkat talastas ko ang kasama ng iyong gagawin sa mga anak ni Israel, ang kanilang mga katibay na iyong sisilaban ng apoy, at ang kanilang mga binata ay iyong papatayin ng tabak, at mga pagpuputol-putulin ang kanilang mga bata, at iyong paluluwain ang bituka ng mga babaeng buntis. Hallelujah. At sinabi ni Hazael, ngunit ano ang iyong lingkod? Ng isang aso lamang kanilang gagawin ang dakilang bagay nito. At sumagot si Eliseo, ipakilala sa akin ng Panginoon na ikaw ay magiging hari ng Syria. Nang magkagayon, nilisan niya si Eliseo at naparoon sa kanyang Panginoon na nagsabi sa kanya, ano sabi ni Eliseo sa iyo? At siya'y sumagot, kanyang sinaysay sa akin na walang pagsalang ikaw ay gagaling. At nangyari nang kinabukasan ng kanyang kinuhang munting kumot at binasa sa tubig at inilatlat sa kanyang mukha na anupat siya'y namatay. At si Hazael ay naghari na kahalili niya. Verse 16. At nang 5 taon ni Joram na anak ni Ahab na nahari sa Israel noong si Josaphat ay hari sa Juda, at nagpasimulang magari si Joram na anak ni Josaphat na hari sa Juda. 32 taon ang gulang ng siya'y magsipan. Nagpasimulang maghari at siya'y nagharing 8 taon sa Jerusalem. At siya'y lumakad na lakad ng mga hari sa Israel, gaya ng ginawa ng sambayan ni Ahab, sapagkat ang anak ni Ahab
ay kanyang naasawa ay siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Gayunmay hindi giniba ng Panginoon ng Juda dahil kay David na kanyang lingkod gaya ng kanyang pinangako sa kanya na bibigyan siya ng isang ilawan sa ganang kanyang mga anak magpakailanman. Sa kanyang mga karawan ay naghimagsik ang Edom na humiwalay sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Juda. Naghalal siya ng hari sa kanila. Nang magkagayoy, nagdaan si Joram sa Seir at ang lahat ng niya'y mga karo ay nakasama niya, at siya'y bumangon sa gabi at sinaktan ang mga Edomenyo na kumupkop sa kanya at ang mga punong kawal ng mga karo at ang bayan ay tumakas sa kanilang mga tulda. Sa gayoy naghimagsik ang Edom sa kamay ni Juda hanggang sa araw nito. Nang magkagayoy naghimagsik ang Libna ng panahon ding yaon. At ang iba sa mga gawa ni Joram at ang lahat ng niya'y ginawa, di ba nangasulat sa aklat ng mga alaala ng mga hari ni Juda. At si Joram na natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inailibing na kasama ang kanyang mga magulang sa bayan ni David. At si Ocosias na kanyang anak ay naghari sa kahalili niya. Nang 12 taon ni Joram sa anak ni Akhab na hari na Israel, nagpasimulang maghari na si Ocosias na anak ni Joram na hari sa Juda. May 22 taon si Ocosias nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing 1 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay si Athaliah na anak ni Omri na hari sa Israel. At siya'y lumakad ng lakad ng sambayan ni Akhab na gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon gaya ng ginawa ng sambayan ni Akhab, sapagkat siya'y mangnugang ng sambayan ni Akhab. At siya'y umahong kasama ni Joram na anak ni Akhab upang makipagdigma laban kay Hazael na hari ng Syria sa Ramoth Galaad, na sinugatan ng mga taga-Syria si Joram. At haring Joram ay bumalik upang magpagaling si Jezreel na masugat na isinugat sa kanya at mga taga-Syria sa Ramoth nang siya'y lumaban kay Hazael na hari na sa Syria. At si Ocosias na anak ni Joram na hari sa Juda ay lumusong upang tignan si Joram na anak ni Akhab sa Jezreel, sapagkat siya'y nasugatan. Chapter 9. At tinawag ni Eliseas na propeta na ang isa sa mga anak sa mga propeta at nagsasabi sa kanya, "Bikisin mo ang iyong mga balakang at hawakan mo ang sisidlang ito ng langis ang iyong kamay at pumaroon ka sa Ramoth Galaad. At pagdating mo roon, hanapin mo roon si Jehu na anak ni Josaphat na anak ni Nimsi. Ang iyong pasukin at patayuin mo sa gitna ng kanyang mga kapatid at dalhin mo siya ng gilid na sa loob, sa isang silid sa loob. Kung magkagayo, kunin mo ang sisidlan na langis, ibos mo ang kanyang ulo. Ang iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, pinahiran kita upang maging hari sa Israel. Kung magkagayo, buksan mo ang pintuan at ika'y tumakas at huwag kang maghintay." Sa gayon ng binata ay magkatuwid, bagay ay binatang propeta ay naparong sa Ramoth Galaad. At nang siya'y dumating, narito ang mga punong kawal ng upo ay nangagkaupo. Ang kanyang sinabi, "Ako'y may isang sadya sa iyo, o punong kawal." At sinabi ni Jehu sa akin, sa alin sa aming lahat ang kanyang sinabi sa iyo, o punong kawal? At siya'y tumindig at pumasok sa bahay ng kanyang ibinusang langis kanyang ulo at nagsabi sa kanya, "Ganitong sabi ng Panginoon, o Diyos sa Israel, aking pahiran ka upang maging hari sa bayan ng Panginoon sa makatuwid bagay sa Israel." At iyong saktan ang sambayan ni Akhab ng iyong Panginoon upang aking ipagiganti ang dugo ang aking mga lingkod ng mga propeta at ang dugo ng lahat ng lingkod ng Panginoon sa kamay ni Jezabel, sapagkat ang buong
Sambayan ni Akab ay malilipol at aking hiwalay kay Akab. Ang bawat batang lalaki at ang makulong ay naiwan at kaluwagan sa Israel. Ang aking gagawin ay sambayan ni Akab, na gaya ng sanglabahayan ni Jeroboam, na anak ni Nabat, na gaya ng sambahayan ni Bahasa, na anak ni Ahiya. At lalapain ng mga aso si Jezabel sa putol ng lupa ng Jezreel, na walang manglilibang sa kanya, at kanyang binuksan ang pintuan na tumakas. Nang magkagayo, nilabas ni Jehu ang mga lingkod ng kanyang Panginoon, na sinabi ng isa sa kanya, lahat ba'y mabuti? Bakit na naparitong ulo ng taong ito sa iyo? At sinabi niya kanila, iyong kilala lalaki at kanyang pananalita. Ang kanilang sinabi, kabuhulaan nga, saysayin mo sa amin ngayon. Ang kanyang sinabi, ganito. Ang sinilita niya sa akin, na sinabi niya ganito, sa abi ng Panginoon, pahiran kita ng langis upang maging hari sa Israel. Nang magkagayo sila'y nagmamadalit, kinuha ng bawat isa sa kanyang kasuotan at inilagay sa ilalim niya ng ibabaw ng hagdan, at humihip ng pakakak at nagsabi Jehu ng hari, ganito, si Jehu na anak ni Jehoshaphat na anak ni Nimsi, maghihimagsik laban kay Joram. Ingatan nga ni Joram ang Ramot Galaad niya ng buong Israel dahil kay Hazael na hari sa Syria. Ngunit bumalik ang haring Joram upang magpagaling si Jezreel ng mga sugat na sinugat sa kanya ng mga taga-Syria. Nang siya'y lumaban sa Hazael na hari sa Syria, at sinabi ni Jehu, kung ito ay iyong isipan, huwag tamaan ang sino man at lumabas sa bayan upang yumaon na saysayin sa Jezreel. Sa gayoy sumakay si Jehu sa karot na parang si Jezreel sa pagkat si Joram ay nahiga roon, at si Ocozias na hari sa Juda ay bumaba upang tignan si Joram. Ang tagatanod nga ay tumayo sa muong ni Jezreel at kanyang tinanaw na ang pulutong ni Jehu habang dumarating siya, at nagsabi, ako'y nakakita ng isang pulutong, at sinabi ni Joram, kumuha ka ng isang mga bayat iyong suguin, sa lubungin sila, magsabi, kapayapaan ba? At sa gayon na paron nga isa sa mga kabayo sa sinalubong siya, at nagsabi, ganito ang sabi ng hari, kapayapaan ba? At sinabi ni Jehu, anong ipakikialam mo sa kapayapaan? Bumalik kang kasunod ko. At isinaysay ang katagatanod na sinasabi, ang sugo ay dumating sa kanila, ngunit siya'y hindi bumalik. Nang magkagayo, nagsugo ang ikalawa na ng mga kabayo na dumating sa kanila, nagsabi ganito, sabi ng hari, kapayapaan ba? At sumagawot si Jehu, ano ang iyong pakikialam na kapayapaan? Sa kapayapaan bumalik ka? Nakasunod ko, at sinaysay ng tagatanod na sinabi, siya'y dumating hanggang sa kanila at hindi bumalik, at magpapatakbo gaya ng pagpapatakbo ni Jehu na anak ni Nimsi, sapagkat siya'y nagpapatakbo na magilas. At sinabi ni Joram, magsingkaw ang isisingkaw ang kanyang karo, at si Joram na hari sa Israel at si Ocozias na hari sa Juda ay nagsilabas bawat isa sa kanyang karo, at sila'y nagsilabas upang salubungin si Jehu, at nasumpungan nila siya sa putol na lupa at nabot sa Jezreelita. At nangyari, nang makita ni Joram at Jehu ng kanyang sinabi, kapayapaan ba, Jehu? At siya'y sumugot, anong kapayapaan? Habang ang mga pakikiapid ng iyong inang si Jezabel at ang kanyang panggagaway ay totoong lumalala. At ipinihit ni Joram ang kanyang mga kamay at tumakas, at nagsabi kay Ocozias, may palililo, o Ocozias. At binunot ni Jehu ang kanyang husok ng kanyang buong katawan,
lakas at sinaktan si Joram kagit ang kanyang mga balikat at ang panay lumagpas sa kanyang puso at siya'y nabuwal ang kanyang karo. Nang magkagayo sinabi ni Jehu kay Bedkar na kanilang punong kawal, itaas mo at ihagis mo sa bahagi ng bukid ni Nabot ni Jezreelita, sapagkat alalahanin mo kung paanong ako ikaw ay sumakay na magkasama na kasunod ni Akhab, ang kanyang ama, na ipinasa ng Panginoon ang pasang ito sa kanya. Tunay ang aking nakita kahapon, ang dugo ni Nabot at ang dugo ay kanyang mga anak. Sabi ng Panginoon, aking siyasatin sa iyo sa panig na ito. Sabi ng Panginoon, ngayon nga'y kunin mo at ihagis mo sa panig ng lupa ayon sa salita ng Panginoon. Verse 27, ngunit nung makita ito ni Ocozias na hari ni Juda, siya'y tumakas sa daan ng bahay ng halamanan at si Jehu sumunod sa kanya at nagsabi, saktan mo rin siya Oka sa karo at sinaktan nila siya sa ahunan sa Bur na nasa siping ng Ibleam. At siya'y tumakas na nagpatungo sa Megiddo at namatay roon at idinala siya ng kanyang malingkod sa isang karo sa Jerusalem at inilibing sa kanyang libingan kasama ang kanyang mga magulang bayan sa bahay ng David. At nang ika-11 taon si Joram na anak ni Akhab na nagpasimulang maghari si Ocozias sa Juda. Verse 30, at nang si Jehu ay dumating sa Jezreel, nabalitaan ni Jezabel at nagkanyang kinulayan ang kanyang mga mata at ginayakan ang kanyang mga ulo dumunga sa dungawan. At samantalang si Jehu ay pumasok sa pintong bayan, kanyang sinabing, kapayapaan ba ikaw, Zimri, ikaw na mamamatay na iyong Panginoon? At kanyang tiningala ang kanyang mukha sa dungawan at nagsabi, sino ang ganang akin? Sino? Dinungaw siya ng 2 o 3 lipatin. At kanyang sinabi, bagsak niya siya. Sa gayo binagsak nila siya at ang iba ay kanyang dugo ay pumilansik sa pader at sa mga kabayo at siya'y kanyang niyapakan ng paa. At pagpasok niya siya ay kumain at upinom. At kanya'y sinabi, tignan niyo ngayon ang sinumpang babae ito at inilibing ninyo siya sapagkat anak ng hari at sila'y nagsiyaon upang ilibing siya. Ngunit wala na silang nasumpungan sa kanya kundi ang bungo at ang mga paa, ang mga palad ng kanyang mga kamay. Kaya sila'y nagsibalig at isinaysay sa kanya. Ang kanyang sinabi, ito, sinalita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias na Tibita na sinasabi, sa bahagi ni Jezreel, kakainin ng mga aso ang laman ni Jezabel. Last verse na po tayo. At ang bangkay ni Jezabel ay magiging gaya ng dumi nang itinapon sa ibabaw ng bukid sa bahagi ni Jezreel, na anupat hindi nila sasabihin ito ay si Jezabel. Praise the Lord. Glory to God. Maraming salamat po, Diyos, sa mga salita na aming nabasa. Pagpalain mo po, Diyos, ang aking mga kapatid ito po sa dalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon, magandang araw po mga kapatid. Sa mga pagkakataon ito, muli tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Panginoon. Ngunit bago sa ating pagbabasa ng banal na salita ng Diyos, tayo po muna ay panandaling manalangin. Gabayan mo po ang namin Diyos sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu at pagpalain mo bawat isa na nakikibahagi sa aming mga pagbabasa ng iyong mga banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makipagbukas po kayo sa atin sa aklat ng Ikalawang Hari, 10, chapter 10 to 12. Praise the Lord. Ang sulat ni Jehu sa pinuno sa Jezreel. Si Akhab nga ay may 70 anak sa Samaria at sumulat si Jehu ng mga sulat at ipinadala sa Samaria sa mga pinuno sa Jezreel sa makatuwid bagay sa mga matatanda
at sa kanila na tagapag-alaga sa mga anak ni Akab na nagsasabi, ang pagdating ng mga sulat na ito sa inyo sa paraang mga anak ng inyong mga Panginoon ay kasama ninyo, at mayroon kayong mga karo at mga kabayo, at bayan na nakukutaan naman at sakbat. Piliin ninyo ang mga pinakamainam at ang pinakamararapat na mga anak sa mga anak ng inyong Panginoon, at iupo ninyo sa luklukan ng kanyang ama, at ipakipaglaban ang sambahayan ng inyong Panginoon. Ngunit sila natakot na mainam at nagsabi, narito ang dalawang hari ay hindi nagsitayo sa harap niya, paano ang tayo ay tatayo? At ang katiwala at ang tagapamahala ng bayan, gayon din ang mga matatanda at ang mga tagapag-alaga sa mga bata, ay nagsipagsugo kay Jehu na nagsisipagsabi, kami ay iyong mga lingkod at gagawin namin ang lahat ng iyong iuutos sa amin. Hindi namin gagawing hari ang sinuman. Gawin mo mabuti sa iyong mga mata. Na magagay sumulat siya ng isang sulat na ikalawa sa kanila na sasabi, kung kayo isa sa aking siping at kung inyong didinggin ang aking tinig, kunin ninyo ang mga ulo ng mga lalaki ng mga anak ng inyong Panginoon at magsiparito kayo sa akin sa Jezreel. Sa kinabukasan sa may ganitong panahon, ang mga anak nga ng mga hari, ang anak nga ng hari, ang 70 katao, ay nangasa kasamahan ng mga dakilang tao sa bayanan, nagalaga sa kanila. At nangyari ang sulat ay dumating sa kanila na kanilang kinuha ang mga anak ng hari at pinagpapatay sila. 70 katao at inilagay ang kanilang mga ulo sa mga balutang na ipinadala sa kanya ni Jezreel. At dumating ang isang sugo at sinaysay sa kanya na sinasabi, kanilang dinala ang ulo ng mga anak ng hari. At kanyang sinabi, inyong ihanay ng 2 buntot sa pasukan ng pinto ang bayan hanggang sa kinaumagahan. At nangyari sa kinaumagahan nang siya'y lumabas ay tumayo at nagsabi sa buong bayan, kayo mga matuwid, narito aking pinagbantaan ng aking Panginoon at pinatay siya, ngunit sinong sumakit sa lahat ng ito? Talastasin nga ninyo ngayon na walang mahuhulog sa lupa sa salita ng Panginoon na sinalita ng Panginoon tungkol sa sambahayan ni Akab, sapagkat ginawa ng Panginoon ang kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias. Sa gayon sinaktan ni Jehu ang lahat ng nalalabing sa sambahay ni Akab at sa Jezreel at ang lahat niyang dakilang tao at kanyang mga kasama-samang kaibigan at ang kanyang mga saserdote hanggang sa wala siyang inilabi. Pinatay ni Jehu ang mga anak ni Akab at mga kapatid ni Ocozias. At siya'y nagtindig at yumaot na paraon sa Samaria, samantalang siya sa paggupitang bahay ng mga pastor sa daan. At nasalubong ni Jehu ang mga kapatid ni Ocozias na hari sa Juda at sinabi, sino kayo? At sila'y nagsisagot, kami mga kapatid ni Ocozias at kami ay nagsisulong upang magsibahati sa mga anak ng hari at mga anak ng mga reyna. At kanyang sinabi, hulihin ninyo silang buhay at hinuli nila silang buhay at pinatay sa hukay ng pagupitang bahay. Sa makatuwid bagay, 42 lalaki, hindi nagiwan ng sino man sa kanila. At nang siya makayaon mula roon kanyang nasumpungan si Jonadab na anak ni Rekab na sumasalubong sa kanya at kanyang binati siya na nagsasabi sa kanya, ang iyong bang puso ay tapat, gaya ng aking puso sa iyong puso? At sumagot si Jonadab, tapat, kung gayon iaabot mo sa akin ang iyong kamay, at inabot niya ang kanyang kamay at isinampan niya siya sa loob ng karo. At kanyang sinabi, sumama ka sa akin at tignan mo ang aking sikap sa Panginoon. Sa gayon kanilang pinasakay sila sa kanyang karo. At nang siya dumating sa Samaria, kanyang sinaktan ang lahat ng nalabing kay Akab sa Samaria hanggang sa kanyang naibuwal siya ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita kay Elias. Ang mga mananampalataya kay Baal ay pinatay. At pinisan ni Jehu ang buong bayan at sinabi sa kanila, si Akab ay naglingkod kay Baal at Baal ng kaunti, ngunit si Jehu ay maglilingkod sa kanya ng marami. Ngayon nga'y tawagin ninyo sa akin ang lahat ng propeta ni Baal at ang lahat niyang mananamba at ang lahat niyang mga saserdote, huwag may magkulang, sapagkat mayroon akong dakilang haing gagawin kay Baal. Sino mang magkulang ay hindi mabubuhay. Ngunit ginawa ni Jehu na may
katusuhan na ang nasa kanyang malipol, na ang nasa ay kanyang malipol ang mga mananamba kay Baal. At sinabi ni Jehu, magdaos kayo ng isang dakilang kapulungan kay Baal. At kanilang itinanyag yaon. At nagsugo si Jehu sa buong Israel at ang lahat ng mananamba kay Baal ay nagsiparoon at nanupat walang naiwan na hindi naparoon. At sila ay nagsipasok sa bahay ni Baal. At ang bahay ni Baal ay napuno sa magkabi-kabilang ulo. At sinabi niya sa kanya ng katiwala na sa bihisang silid, ilabas mo ang mga kautusan para sa lahat ng mananamba kay Baal. At nilabasan niya sila ng mga kasuotan. At si Jehu at si Jonadab na anak ni Rekab ay pumasok sa bahay ni Baal at kanyang sinabi sa mga mananamba kay Baal, kayo magsihanap at magsipagmasid. Kayo na huwag magkaroon sa kasamahan ninyo ng mga lingkod ng Panginoon, kundi ang mananamba kay Baal lamang. At sila ay nagsipasok na nagsihandog ng mga hayop, mga handog na susunugin. Si Jehu nga ay naghalal para sa kanya ng 80 lalaki sa labas at nagsabi, kung sino man sa mga lalaki na aking dalhin na inyong mga kamay ay makatanan at ang buhay ay nagpakawala ay isasagot sa buhay niya. At nangyari pagkatapos niyang makapaghandog ng mga handog na susunugin na sinabi ni Jehu sa bantay at sa mga punong kawal, kayo magsipasok at inyo silang patayin, huwag makalabas ng sinuman. At sinaktan nila sila ng tanim ng tabak at ihagis sila sa labas ng bantay at ng mga punong kawal at nagsiparoon sa bayan ng bahay ni Baal. At kanilang inilabas ang mga haligi na pinakalaala na sa bahay ni Baal at pinagsunog. At kanilang sinira ang haligi na pinakaalaala kay Baal at sinira ang bahay ni Baal at kinuwang bahay na tapunan ng dumi hanggang sa araw na ito. Ganito binuwal ni Jehu si Baal sa Israel. Gayon may ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Labat na kanyang pinapagkasala sa Israel, hindi mga hiniwalayan ni Jehu sa makatuwid bagay ang pagsunod sa mga guyang ginto na nga sa Bethel at na nga sa Dan. At sinabi ng Panginoon kay Jehu, sapagkat ikaw ay gumawa ng mabuti sa paggawa ng matuwid sa harap ng aking mga mata at inyong ginawa ang sambahayan ni Akab ang ayon na sa kanyang buong puso. Ang iyong mga anak sa ika-4 na lahi ay uupo sa luklukan ng Israel. Ngunit si Jehu ay hindi nag-ingat na lumakat sa kautusan ng Panginoon na Diyos ng Israel na kanyang buong puso. Siya hindi humiwalay sa mga kasalanan ni Boam na kanyang pinagkasala sa Israel. Sinaktan ni Hazael ang Israel. Nang mga araw na iyon ay pinasimula ng Panginoon na pinaikli ang Israel at sinaktan sila ni Hazael sa lahat ng mga hangganan ng Israel, mula sa Jordan hanggang sa silanganan, ang mga lupain ng Galaad, ang mga Gadita at ang mga Rubenita, ang mga Manasita, mula sa Arwer na nasa sipil ng libis ng Arnon hanggang sa Galad at Basan. At ang iba sa mga gawa ni Jehu at ang lahat niyang ginawa at ang buo niyang kapangyarihan, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala ng mga hari sa Israel? At si Jehu ay natulog kasama ng kanyang mga magulang at nililibing nila siya sa Samaria. At si Joachaz na kanyang anak ay nakahingi niya. At ang panahon na ipinaghari Jehu sa Israel sa Samaria ay 28 taon. Chapter 11. Ang lahat na dugong hari ay ipinapatay ni Atalia. Nang makita nga ni Atalia na ina ni Ocozias na ang kanyang mga anak ay patay, siya'y tumindig at nilibon ang lahat ng mga lahi ng lahing hari. Ngunit kinuha ni Josaban, anak na babae ng haring Joram na kapatid na babae ni Ocozias, si Joas na anak ni Ocozias at ikinuhang ilihim siya sa gitna ng mga anak ng hari na nangapatay. Siya at ang kanyang yaya at inilagay sila sa silid na tulugan at kanyang kinubli siya kay Atalia na siya'y hindi napatay. At siya'y nakaubling kasama niya sa bahay ng Panginoon ng 6 na taon at si Atalia ay naghari sa lupain. Ang pagputol sa Josaban. At ng 7
At na ikapitong taon, si Joaida ay nagsugo at kinuha ang mga punong kawal ng kadaanin sa mga Kariteo at sa bantay. At ipinagsama niya sa bahay ng Panginoon at siya'y nakipagtipan sa kanila at ipinagsumpa sila sa bahay ng Panginoon. At ipinakita sa kanila ang anak ng hari. At kanilang inuutos sa kanila sinasabi, ito ang bagay na inyong gagawin. Ang ikatlong bahagi ninyo na ipapasok sabat ay magiging pantay sa bahay ng hari. At ang ikatlong bahagi ay malalagay sa pintuang bayan ng sur. At ang ikatlong bahagi ay pintuang bayan sa likod ng pantay. Gayon kayo magbabantay sa bahay at magiging hadlang. At ang 20 ninyo sa makatuwid bagay, lahat ng nagsilabas sa sabat ay magbabantay ng bahay ng Panginoon sa palibot ng hari. At inyong kukulungin ng hari sa palibot ng na bawat isa ay may dalang kanyang mga sandata sa kanyang kamay, at ang pumasok sa hanay, patayin at kayo magsiabay sa hari pagka siya'y lumabas at pagka siya'y pumapasok. At ginawa ng mga punong kawal ng tadaanin ang ayon sa inuus ni Joaida na saserdote at kinuha ng bawat lalaki ng kanyang mga lalaki yaong magsisipasok sa sabat na kasama ng mga nagsisilabas sa sabat at nagsisiparoon kay Joaida na saserdote. At ibinigay ng saserdote sa mga punong kawal ng tadaanin ang mga sibat at ang mga kalasag naging sa Haring David na nasa bahay ng Panginoon. At ang bantay ay tumayo, bawat isa ay may kanyang sandata at sa kanyang kamay mula sa dakong kanan ng bahay hanggang sa dakong kaliwa ng bahay, sa siping ng tampanan at ng bahay, sa siping ng hari sa palibot. Na magkagayoy inilabas niya ang anak ng hari at inilagay niya ang putong sa kanya at binigyan siya ng patotoo at ginawa nila siyang hari at pinahiran siya ng langis at kanyang ipinakpak ang kanilang mga kamay at nagsipagsabi, mabuhay ang hari. Pinatay si Atalia. At nang marinig ni Atalia ang ingay ng bantay at ng bayan, na paroon siya sa bayan sa loob ng bahay ng Panginoon. At siya tumingin at naritong hari ay nakatayo sa siping ng haligi ayon sa kaugalian at ang mga punong kawal at ang mga pakaka sa siping ng hari. At ang buong bayan ng lupain ay nagalak at tumihip ng mga pakaka na magkagayong hinapak ni Atalia ang kanyang kasuotan at humiyaw paglilo. At si Joaida na saserdote ay nag-utos sa mga punong kawal ng dadaanin na naglalagay sa hukbo at nagsasabi sa kanila, palabasin ninyo siya sa pagitan ng mga hanay at ang sumunod sa kanya patayin ng tabak, sapagkat sinabi ng saserdote, huwag patayin siya sa bahay ng Panginoon. Sa gayoy binigyan ng daan nila siya at siya'y naparo sa daan at pinapasukan ng mga kabayo sa bahay ng hari at doon siya pinatay. Ang pagsamba ay binago at si Joaida na ay nakipagtipan sa Panginoon at sa hari at sa bayan na sila ay magiging bayan sa Panginoon, gayon din sa hari at sa bayan. At ang buong bayan ng lupain na paroon sa bahay ni Baal at ibinagsak ang kanyang mga dambana at ang kanyang mga larawan ay pinagputol-putol nilang mainam at pinatay si Mata na saserdote ni Baal sa harap ng mga dambana. At ang saserdote ay naghalal ng mga katiwala sa bahay ng Panginoon. At kanyang pinagsama ang mga punong kawal ng mga dadaanin at ang mga kariteo at ang bantay at ang buong bayan ng lupain at kanilang pinaba ang hari mula sa bahay ng Panginoon si pagdaan sa pintuang bayan ng bantay hanggang sa bahay ng hari at siya'y naupo sa luklukan ng mga hari. Sa gayoy ang buong bayan ng lupain ay nagalak at ang bayan ay tahimik at pinatay nila ng tabak si Atalia sa bahay ng hari. At si Joas ay may 70 taon na nang magkasimulang maghari. Chapter 12, ipinaigi ni Joas ang templo. At naikapatong taon ni Jehu ay simulang maghari si Joas at siya naghari 40 taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay si Sibiya na taga Berseba. At gumawa si Joas ang matuwid sa harap ng mata ng mga Panginoon sa lahat ng kanyang kaarawan, pinagturo sa kanya ni Joaida na saserdote. Gayon may ang mga mataas na dako ay hindi inalis ng bayan at nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas
na dako. At sinabi ni Joas sa mga saserdote, ang buong salapi ng mga bagay na itinilaga na nakapasok sa bahay ng Panginoon na kanya nakaraniwang salapi na inihalaga sa mga pagkatao na hinihiling sa bawat isa, at ang buong salapi na nagudyok sa puso ng sinumang lalaki na dalhin sa bahay ng Panginoon. Kunin ng mga saserdote ng bawat isa sa kanyang kilala at kanyang huhusayin ang mga sira ng bahay saan man makakasumpong ng anumang sira. Ngunit nangyari nang 23 taon ng hari ni Joas, si Joas na hindi hinusay ng mga saserdote ang mga sira ng bahay, na magkagayon tinawag ng hari si Joas si Joiada na saserdote at ang ibang mga saserdote at sinabi sa kanila, bakit hindi niyo hinuhusay ang mga sira ng bahay? Ngayon huwag na kayong magsikuha pa ng salapi sa inyong mga kakilala, kundi inyong ibagay para sa mga sira ng bahay. At pinayagan ng mga saserdote na huwag silang magsikuha pa ng salapi sa bayan o husayin man ang mga sira ng bahay. Ngunit si Joiada na saserdote kumuha ng isang kaban at binutasan ang takip niyaon at dinilagay sa tabi ng dambana sa dakong kanan na pumapasok sa bahay ng Panginoon at sinilid doon ng mga saserdote na taga-tanog pinto ang buong salapi na dinala sa bahay ng Panginoon. At nagkagayon nang makita nila ang maraming salapi sa kaban na ang kalihim ng hari at ang dakilang saserdote ay sumampa at ang kanilang isinilid sa mga supot at ibinilang ang salapi na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. At binigay nila ang salapi na tinimbang sa mga kamay nila na gumagawa ng mga gawain na siyang mga tagapangasiwa sa bahay ng Panginoon at kanilang ibinayad sa mga luwagi at sa mga manggagawa na gumawa sa bahay ng Panginoon. At ang mga manggadaras ng bato at sa mga mananabas ng bato at sa pagpili ng mga kahoy at mga batong tabas upang husayin ang mga sira ng bahay ng Panginoon at sa lahat sa magugugol sa bahay upang husayin. Ngunit walang ginawa para sa bahay ng Panginoon ng mga tasang pilang at mga gunting, mga mangkok, mga pakaka, anumang mga kasangkapan ng ginto o mga kasangkapan ng pilang sa salapi na napasok sa bahay ng Panginoon. Sapagkat kanilang ibinigay yun sa kanila na nagsigawa ng gawain at ipinaghusay ng bahay ng Panginoon. Bukod dito, hindi sila nagsipag-utos sa mga lalaki na pinagbutan nila sa kamay ng salapi upang ibigay sa nagsisigawa ng gawain sapagkat sila nagsisigawang may pagtatapat. At ang salaping handog dahil sa pagkakakasala, salaping handog dahil sa kasalanan, ay hindi ipinasok sa bahay ng Panginoon niya o yung mga saserdote niya. Na magkagay si Hazael sa Syria ay umahon at lumaban sa Gat at sinakop niya at itinanaw ni Hazael ang kanyang mga mukha upang umahon sa Jerusalem. At kinuha ni Joas sa ng Juda ang lahat ng bagay na tinalaga ni Josaphat, ni Joram, at ni Ozakias na kanyang mga magulang na mga hari sa Juda, ang kanyang mga itinalagang bagay at ang lahat ng ginto na masusumpang sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari at ipinadala kay Hazael na hari ng Syria at siya'y umalis sa Jerusalem. Si Joas ay pinatay. At ang iba sa mga gawa ni Joas at ang lahat niyang ginawa, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Juda? At ang kanyang mga lingkod ay nagsibangot ng sipagbanta at sinakpan si Joas sa bahay sa Milo sa daan na palusong sa sila, sapagkat sinaktan siya ni Josakar na anak ni Simaan at ni Jozabad na anak ni Somer na kanyang mga lingkod at siya namatay at inilibing nila siya nakasama ng kanyang mga magulang sa bahay ni David at naghari si Amasias na kanyang anak na kahalili niya. Purihin ng Panginoon, ang Diyos po ang napagpala, papurihan sa kabasa muli ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa mga salitang muling aming napagbulayan. Tuloy na magpalakas sa amin at higit na mag-akay sa aming mga spiritual na kalagayan. Hallelujah! Patuloy mong pagpalain muli ang aming mga pagbabasa ng iyong mga banal na salita. Glory to God. Ito pong aming sa pangalan ni Jesus. Amen.